Kumusta kayo mga Kapampangan? Galing ako doon sa bago ako magsimula, gusto ko pasalamatan yung lahat na nandito at yung tumulong na mangyari itong rally natin, yung hakbang ng maisog. Pinatunayan nyo talaga na ang mga Kapampangan hindi takot at maisog. Ayan. So, ito na nga yung sinabi ko galing pa doon sa simula pa lang nung paglabas ko sa Leaders Forum ng Hakbang ng Maisog. Lahat ito, tayong lahat ngayon ay kagagawan lamang ng isang tao. And who is responsible kung bakit tayo nandito ngayon, nagsasama-sama at gusto mag-express ng mga sentiments natin. Sinabi ko yan, simula pa lang, wala sanang ganito kung maayos lang yung presidente natin. Pero nagulat ako ngayon kasi walang mga dump truck, walang mga dump truck. Hindi nila kinaya yung mga Kapampangan. Na tunay na maisog ng Kapampangan. Pumunta kaming Dumaguete. Bigla na may mga dump truck. Simple lang naman yung hinihingi namin. Hindi naman siguro lahat ng tao o may tao sa bundong ito na tama lahat ng ang ginagawa. Yung gusto lang natin is the right to express ourselves. At yun na lang yung hinihingi natin, ayaw pa. Baka ang sunod niyan, hindi na tayo pwedeng huminga. Ano bang problema talaga ng... It's a very confusing administration, actually, sa totoo lang. Hindi ko maintindihan yung mga kilos o mga ginagawa. Parang ako mayor ako ng Davao. Ako si Sebastian Duterte, yung mga hindi ako kilala ha. Ako yung mayor ng Davao. Ngayon... Wala pa akong sinasabi. Sandali lang, pagsalitain na naman ako. Kaya ganito Ako, local executive ako. Siyempre, alam ko yung concerns ng mga barangay namin, yung mga communities. Ang problema, dahil... Siguro, kasi nagsasalita nga ako, not really against, but I'm just pointing out, tinuturo ko lang naman yung mga kailangan ayusin. Kung tingin nyo against ako, di wala akong pakialam. If you take it, negatively, wala akong pakialam. Pero hindi pwede na hindi tayo magsalita. Yung hindi ito rule of a single person. It's demokrasya tayo It is the rule of the majority. Hindi ibig sabihin na kung anong gusto mo mangyari o gawin mo,
Yun na yung mangyayari dyan. Kailangan mong pakinggan yung boses o ano yung mga sentimento talaga ng mga tao. And unfortunately now, that is not happening. How can you govern a state or a nation if you do not listen to the majority? Ang style nito, ewan ko lang, ha? Pero teorya ko lang. Palagay ko, siguro, ang iniisip nila, kasi matagal to nag-upo yung pamilya nila 20 years. More or less 20 years yan. Yung tatay niya, nagkaroon tayo ng authoritarian regime. Siguro, may gusto talaga to na maibalik yon. Kasi sa ginagawa niya ngayon, hawak nila lahat. Ito mainstream media, wala na yan. Wala na yan. Lahat ng formula na ginagawa nila before, they are attempting to do it now. Noon, siguro, 1970s, magagawa mo yan. Walang social media, and mga tao, medyo, hindi, mahirap yung connectivity. O ngayon, sinusubukan na naman nila ulit. Ang gusto niyan, monarkiya. Yung nagsimula talaga yan, yung hakbang ng maisog, pagkatapos nung people's initiative nila. Gusto nila ng charter change so that they can perpetuate their position hanggang sa kung kailan nila, hanggang sa mamatay na lang tayong lahat. Ayaw nang bumaba. Hindi, kaya nga, naiisip ko, talaga bang walang hiya? Na sobrang walang hiya talaga? O tanga? Kung gusto nila na sila-sila lang, sabihin na natin, marami naman paraan yan. Kung gusto nilang ayaw bumaba o gusto nila sa kanila pa rin yung susunod na maging presidente, kanilang manok. O di, magtrabaho ka. Bakit mo utuin yung mga tao, papipirmahin mo, tapos magbibigay ka ng ayuda na may mukha nyo pa? Utang ina ninyo. That is also one reason kung bakit alam niyo nandito talaga ako. Because I do not agree yung traditional politics talaga. I'm sorry kung maraming matatamaan. Ako, mayor man din ako. Andyan din yung picture ko. But it's time for us to move on. Hindi ibig sabihin, may bigas dyan, nandyan yung mukha mo, sa kanya yan. Pera ng tao yan. Alam nyo, pag lagi tayong nandito sa cycle na yan, yung mga practices talaga ng Philippine politics, pa-picture-picture, kada may magbigay ng pera sa mga kailangan, may picture talaga nakaabot, ipopost, kunwari sa kanya yung pera na yon, hindi naman talaga. Huwag na kayong maniwala sa ganon. Kailangan, we have to go beyond that. Pero palagay ko ngayon,